kasama po natin sa linya ang Special Legal Advisor at Official Spokesperson on Legal Matters. Kaugnay po ng nangyari dyan sa Balibago sa Angeles, Pampanga na ikinasawi po ng 17 at may mga iba pa rin pong hinahanap hanggang sa mga oras na ito. Attorney Darwin Reyes, magandang umaga po. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa oras. Attorney, ano na po ang status ng inyong investigasyon? May findings na po ba kung ano ang dahilan itong pagguho ng building? As of now po, ongoing pa rin po yung investigation natin. No? Nasa pag-gather po tayo ng mga documents and evidence and evaluation by the task force who will undertake the investigation. So as of now po, we do not have the exact cause of the collapse po as of this time. So wala pa rin pong initial findings after a week nung pangyayari? Wala pa pong initial findings kasi po ginagather pa po natin lahat ng documents and yung hinihintay po natin ang evaluation ng ating mga expert dito sa structural engineering po. Oo. Para ma-determine po yung actual cause ng ating collapse ng building po. Oo. Attorney, dyan po sa nangyaring pagguho dyan nga sa Balibago sa Pampanga, may mga naire-report po kasi na may red flags daw noong una, yung building mismo, maging yung ilan pa po na parang naging problema nila with DOLE. Bakit po kahit initially nakikitaan na ng problema, ba't nagpatuloy pa rin po yung construction? May mga sagot na po ba tayo doon? Opo, ganito po yung nangyari. So based po dun sa nag-gather na information, so nagkaroon nga daw po ng violation sa DOLE with respect to safety standards. Kaya po naipatigil. Pero after complying with the requirements, binigyan po sila ng clearance na magpatuloy. Ano po? So ito po in-evaluate naman ng ating investigation committee ngayon kung ano po yung mga parameters na nagawa noon para ma-determine kung bakit sila pinahintulutan po na magpatuloy nung time na yon. Oo. Sa mga ganyang klase po ng trahedya, attorney, kanino po ang unang legal accountability? Ito po ba dapat sa contractor muna, sa owner, sa engineers, architect, building officials, na kanino po yun? Ito po ang sa pag-sisiyasat po ng ating pag-iimbestiga kapag po nakataan ng merong negligence o pagkukulang sa part ng owner and contractor, sila po magiging liable po talaga sa ating mga biktima. Ganun din po at sa ating mga opisyal, sa city engineer, sa office of the building official, kung talaga pong nakitaan na mayroon silang pagkukulang or negligence sa kanilang mandato o trabaho, magkakaroon po tayo ng kaso laban sa kanila. So paano po kung sakali mang gano'n na makita ninyo, sabay-sabay, civil, criminal, pati admin liability po ang gagawin po ninyo? Opo, ganun po po yung mangyayari dyan kapag nag-issue na po ng findings ang ating investigation committee at nag-recommend sila for filing ng criminal, civil, and administrative, hindi po tayo mag-aatubili at sinasabi nga na ng ating mabuting mayor na lahat po ng responsible will be held accountable. Nasaan na po itong mga binabanggit ninyo na responsible kung sakali mang mapatunayan na may responsable? Are they there sa Pampanga pa po ba o baka may mga nagtatago na? Paano po ba yon? As of now po, nagpakita naman yung owners atin at saka yung nakipag-ugnayan naman po yung contractor. So yung mga building officials po naman natin na nandito pa pero nag-issue na po ng order ang ating mabuting mayor na i-preventive suspension na po ang ating ipataw ng preventive suspension sa ating building official at saka sa structural engineer po natin. Okay. Sa hanay po ng building officials, ilan po lahat yung nakasuspindi ngayon? Bali dalawa po ang ating building official at yung structural engineer po. Accounted po lahat ito, even yung contractor and yung owner. Nandiyan pa po sila lahat? Nandyan pa po. In fact, last Saturday, ipinresita po namin sila sa presscon. So nagpadala po sila ng representative, ang owner at yung contractor po. Oo. Attorney, anong background ng contract? Siguro Sige po. ito naman, Tiana.
Ilan ngayon ang actual na suspended na empleyado ng LGU ng Angeles? As of now, Manong Ted, dalawa po ang preventively suspended. Ang ating building official at saka yung structural engineer po. Okay, dadalawa lang ito, wala nang iba. Wala na po. As of Okay. now po, ito pong dalawa po. Okay, gotcha. Yes po. Sir, yung binabanggit ko po kanina, ano pong background nitong contractor nito? Ito ba yung unang building na ganito kataas sa itatayo nila o marami na rin po sila na itayo ng mga ganito kataas na building? Yan po ang inaalam natin ngayon kasi marami po kaming require sa kanila ng mga documents, yung mga previous projects nila at yung kanilang background which hindi pa po nila naisasubmit sa amin. So we are the investigating committee is now in the process of verifying facts po kung ano po talaga ang background nitong contractor na ito. So kahit po kayo mismo dyan, attorney, hindi nyo nakikita kung gaano na sila katagal sa industry, wala pa rin po kayong ganong maibibigay na information sa amin? Wala pa pong ibinigay sa amin ng investigating committee as of now, but in the next few days po, magpapalabas na po tayo na statement about this contractor po. Okay, gaano po katagal ang investigasyon? Because basically nga po dito, yung structural engineer ninyo ang nag-aproba nitong planong ito, pati yung building official nyo, kaya nga tinuloy po. Gaano katagal ito? Opo, Manong Ted, within 15 days po from June 1, instruct po ni Mayor na magbigay na sila ng initial findings nila and to conclude it in 60 days po. Okay. And then, yung clearing ng buong area, who will spend? Sinong gagawa niyan? Kasi ang laki pong storbo niyan doon sa komunidad. Opo, magandang tanong po yan, Manong Ted. So right now po, ang LGU po ang gumagastos niyan at kaya pinag-aaralan po namin yan na lahat well accounted para yan po ating ipasa sa owner or sa contractor. Yan ho bang contractor? Ano pong pangalan ng contractor? Golden Years Construction po. Sino po ang rehistradong pangalan na may-ari nito? Bine-verify po natin ngayon sa SEC pero ang lumalabas pong pangalan na nung nakausap po namin yung representative isang Joel Ku po, Engineer Joel Ku ang lumalabas na pangalan po. Pero under verification po kami. So we hope that within the day makuha na po namin yung mga verified documents from SEC. Okay. At ito po ang kanilang ang isa lang pong proyekto in the city. Wala na pong iba. As of now po, yun lang po yung nakita natin pero we are still in the process of investigation at i-check po natin lahat ng files natin kung meron pa po silang ibang project dito dahil wala pa po silang naibigay sa amin na documents aside from certain documents na pinasa nila sa amin na wala pa naman po doon nakalabas kung ilan yung mga projects nila dito sa Angeles. Okay. Yan ho bang ganyan may bond na binibigay sa city government? Kasalukuyan po, pondo po ng LGU ang ginagamit pa lang as of now. Sa pagkakaalam ko, hindi ko po alam kung meron na pong assistance from the national government. Pero we will inform you po once I get that information. Hindi. Wala siyang construction bond bago siya makakuha ng... Walang pong ganun dyan sa inyong LGU? I'm sure meron po pero I will have to verify that po. As of now, wala po akong hawak na document with respect to the bond. Sige. Baka lang po alam niyo, attorney, meron pa hubang mga naiipit doon sa guho? Ano ho ang report ng inyong mga field operatives ninyo? Meron pa po? Yes po. Per the information relayed to me by the Public Information Office po ng ating LGU, as of yesterday po, meron pa rin pinaghahanap. Pero kahapon po kasi itong data na to, 13 fatalities recovered. Pero kanina po kasi nabasa ko, umabot na po ito sa 17 fatalities po Oo nga po. recovered. Opo. And then we're still looking for... kung kahapon po, 7 individuals remain unaccounted. So kung ibabawas pa po yung 4, so bali meron pa po tayong 3 individuals na remain unaccounted. And meron po tayong 27 individuals na na-rescue po. Okay, this is reckless imprudence resulting to multiple homicide, attorney? Tama po. Tama po. Okay, how soon can you file the case in court? I think
as of yesterday po, in coordination na po yung mga victims sa police. So I think within the day po, maipa-file na po nila yata yung reckless imprudence resulting to multiple homicide po. Opo, and injuries po, ano, and damage to property po sa laki ho ng Yes perwisyong po, binigay nito. yung pong mga private Opo. individuals na naapektuhan po, sila po meron din karapatan na magabla din po dyan sa owner Opo. and contractor. Sige po. Dakal po salamat, attorney, ha, sa inyo pong ibinigay po na panahon sa aming programa para po iliwanagin po ang isyong ito. Thank you, attorney. Dahil po salamat, Manong Ted. Opo, thank you. Si Attorney Darwin Reyes po ang legal counsel ng LGU sa Angeles City, Pampanga. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.